Isang pinagpapalang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Narito muli tayo sa ating pakikipagtagpo, pakikipag-ugnay, panalangin, pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating midweek encounter with God. Alam natin na ang Diyos ay nandyan lagi para sa atin sa pamamagitan ng online na pagtitipon na ito ay maranasan natin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Pinili ko po ang Romans chapter 5 verse 8 bilang pagbulay-bulayang talata. Bahagi po ng ating Lenten journey to the cross and to the empty grave. Muli nating dakilain, pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Sabi ng talata, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. But God has shown us how much He loves us. It was while we were still sinners that Christ died for us. Panginoon, maraming salamat po sa pagkataon na kami po ay makipag-ugnay sa iyo. Salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong kapangyarihan na bumubuklod sa aming lahat upang kami po ay magkatipon sa pagkataong ito. Ikaw po ang madakila, papasalamatan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkulang at pagkasala, pagindapatin na tumanggap ng iyo pong makalangit na biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito pong aming mga panalangin. Amen. Alam niyo po, ang talatang ito ay memorable sa akin o mahalaga sa akin sapagkat yan ang isa sa ginamit ng Panginoon na salita upang makilala ko siya. Ginamit na word ng Panginoon para ako'y maging Kristiyano, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang talatang ito po ay masyadong malapit sa aking puso at alam ko po na tayo din naman sigurong lahat. Isa ito sa napakayaman na talata na kumakatawan sa pag-ibig, pagliligtas ng Panginoon sa atin kahit na anuman tayo. Bukod pa sa mayroon siyang mayaman na English translation na ibinigay sa atin. Mayroon akong 4 na nakita dito sa kanyang unang punto na gusto kong ipakita sa atin. Sa Tagalog po ay sabi niya dyan, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Yung word na ipinadama, nakita ko sa English version na mayroon siyang 3, 4 o higit pa na mga translation na ginamit. Ang isa po ay sabi niya, but God proves His love for us. Pinatunayan. Kaya malimit ko pong gamitin na ang pag-ibig ng Diyos ay proven. Napatunayan niya na sa atin. So sabi niya, God proves His love for us. Yung pangalawa, sabi niya, but God demonstrates His love for us. Ginawa niya, ipinakita niya, dinemonstrate niya sa atin, parang sinasabi ng Panginoon, o ito yung pag-ibig ko, gagawin ko sa inyo. At yung isa, yung binasa ko dito sa teksto kanina, but God showed His love for us. Pinakita niya. Binigay niya sa ating lahat. Gusto niya makita nating lahat. Mayroon akong gustong gamitin na kung ikaw gusto mong patunayan na mahal ka ng Diyos, si Lord mas lalo siya. Mas gusto niyang patunayan na mahal niya tayo. At yung pinanggalingan ng lahat, parating binabanggit dito, sabi niya, prove His love, demonstrate His own love, show His own love, God commends His love for us.
yung pag-ibig ng Diyos, yung pinanggalingan ng lahat, yun yung nag-udyok na gawin ng Ama, gawin ng Anak, gawin ng Banal na Espiritu yung pagliligtas na ito dahil sa pag-ibig. Kaya nga hindi tayo nakakamali doon sa sentro ng Biblia na sinasabi natin, yung John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya hindi mapahamak bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pag-ibig yung dahilan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, mahal niya tayo, hindi niya kayang gawin, kaya ipinadama niya ito sa atin. Ang tanong ay, nadarama mo ba? Naramdaman mo ba na mahal ka ng Diyos? O ngayong nagbubulay-bulay tayo sa ating pong Lenten journey na sinasabi natin, muli ay madama natin. Ang aking prayer po ay muli madama natin, makita natin kung paano tayo kamahal ng Panginoon. Dahil yan naman yung isa sa pinakamatinding katotohanan, yung pag-ibig niya. Dinemonstrate niya, ibig sabihin, ginawa niya para sa atin upang gawin din naman natin. Kasi minodel niya parang ganito ko kayo kamahal. Didemonstrate ko sa inyo kung paano ko kayo kamahal upang gawin din natin sa iba. Kaya walang duda po yung ibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-isip, ng buong kaluluwa at buong lakas, at ibigin din naman natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So, wag natin kalimutan na ang pinanggalingan, inspiration ng Diyos, yung nag-udyok sa Diyos para gawin niya ang pagliligtas ay mahal niya tayo. Walang duda. God's love was proven. Pinatunayan niya na ng maraming beses sa atin. Pangalawa po, while we were still sinners, ginawa niya yung demonstration niya ng kanyang pag-ibig sa panahon na hindi naman tayo kaibig-ibig. We are not worthy of that great love, but God did this for us. So, hindi dahil sa atin, ibig sabihin dahil sa Kanya. Dahil sa Kanyang pag-ibig, hindi naging balakid yung pagiging makasalanan natin. So, tandaan natin lagi, walang punto, walang argumento, walang oras na hindi tayo mahal ng Panginoon. So, walang makapigil doon. Walang klase ng kasalanan, walang kasing bigat na kasalanan na mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos, ngunit hindi lang niya mayakap ng sabay yung ating kasalanan. Kaya, pag nagkasala tayo, ang laging sinasabi sa atin ng Panginoon ay pinapatawad niya tayo, then sabi niya, go and sin no more. Huwag na tayong magkasalang muli. At ito, magandang ito na tuwing magkakasala tayo, ito po yung aking tuwing magkakasala ako at akala ko wala ng kapatawaran, akala ko wala ng pag-asa, binabalikan ko yung punto na ito o binabalikan ko yung talata na ito na nagsasabi na mahal ako ng Diyos. Pinadama niya yan, pinatunayan niya yan noong ako ay makasalanan pa. Kaya walang duda na ang pag-ibig ng Diyos na yan ay sobra-sobra para sa atin. At laging niyang ginaganap. Laging nangyayari na yan. Laging nangyayari na ipinapadama at dinidemonstrate niya sa atin kahit na tayo ay nagkasala. Pero ayaw naman niya na mabuhay tayo sa kasalanan. Tandaan po natin yan. Ayaw ng Diyos na mabuhay tayo sa kasalanan. Pangatlo po, na part ng verse na ito, Christ died for us. Nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At take note, hindi lang basta namatay, basta
Christ died on the cross for us. Namatay siya sa cross para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi niya deserve. Wala naman siyang kasalanan. Tapos yung dahilan bakit siya mamatay sa atin ng mga makasalanan, so parang hindi niya deserve sapagkat Diyos siya, wala naman siyang kasalanan. Tayo, hindi naman tayo kaibig-ibig ng panahon na yon. Kaya mas lalong pinaigting ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin noong panahon na ito at yung kanyang pagliligtas sa atin sa kanyang kamatayan sa krus. At willing niyang gawin yon. Willing siyang mamatay. Bukod naman doon sa wala namang ibang paraan. At yung atonement na tinatawag, yung pag-aalay niya ng kanyang sarili sa halip na tayo, ang ibig sabihin yon, ang kahulugan talaga ay mamatay siya. At mamamatay siya sa cross. Na nung panahon na yan, ang kamatayan sa cross ay isang punishment sa mga nagkasala. At yan ay isang karumal-dumal na pagpapataw ng kasalanan. Biruin mo, mamatay ka sa krus. O mula sa na pinahampas siya, binuhat niya yung krus, ipapako siya doon sa krus hanggang doon siya malagutan ng hininga. At yun ay pinili ng Panginoon na mamatay doon sa cross para sa atin. Yan ay isang nakakahiyang kamatayan. The most humiliating punishment that time. Parang yung kwento na nung old days natin, may nahuling magnanakaw, sisigaw niya sa plaza habang kasama niya yung mga pamunuan ng barangay. Halimbawa, huwag niyo akong pamarisan, ako ay magnanakaw, parang ganon. Ipinaparada siya. Si Jesus, wala siyang kasalanan. Ang binabayaran niya ay kasalanan ng iba. Kasalanan natin. Kaya dito ay binayaran ng Diyos yung kasalanan natin kasama yung kahiyan ng ating kasalanan. He even redeemed us on our shame. Unto the most, He redeemed us on the curse. Tinubos niya tayo sa sumpa ng kasalanan. Kaya, nagawa na ng Diyos ang pinaka para sa atin. Wala nang pinakamatinding demonstration ng pag-ibig sapagkat ginawa na ng Diyos para sa atin yung pinaka-extend. Sabi ko po ay dying on the cross is the ultimate expression of God's love to a sinful human. Sa ating mga makasalanan, ginawa ng Diyos yung pinaka-sukdulan ng kanyang pag-ibig. At yan ay once and for all. Tandaan po natin, tuwing mahal na araw, nandito tayo, nagbubulay-bulay, naghahanda ng ating sarili, nagtitika ng ating mga kasalanan, humingi ng tawad, inihanda natin yung ating spiritual upang salubungin ang mahal na araw, alalahanin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Pero hindi na siya namamatay. Ang aking dito ay hindi natin pwedeng iwasan yung magandang bahagi ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Binabalikan natin yon at yun ay mahalaga. Na sa bawat pagkakataon, sa bawat mahal na araw na daraan sa atin, maalala natin, mayroong lumaban hanggang kamatayan upang tayo ay magtagumpay sa kasalanan. Kaya yan yung laging natin, yan yung laging isipin natin. Worth it ba yung kamatayan ni Kristo
sa akin, sa atin? Ipinaglalaban din ba natin ngayon yung para naman sa Diyos pagkatapos niya tayong ilaban hanggang kamatayan? Hanggang saan ang pwede nating gawin para sa Diyos? Ngayong mahal na araw, ngayong Lenten 2025, sama-sama po natin balikan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na pinatunayan niya hanggang kamatayan sa krus. Balikan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na pinatunayan niya hanggang sa kamatayan sa krus. Sa atin na hindi karapat-dapat, pero pinaging dapat at tinubos sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Nawa po, magamit natin ang talatang ito sa ating pong pagbubulay-bulay, journey to the cross and to the empty grave this Lenten season of 2025. Let us pray. We thank you so much, O God. Salamat po ng marami, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong dakilang pag-ibig. Hindi nga po kami karapat-dapat na pag-ukulan man lang ng kahit na maliit na pansin. Pero ang iniukol mo po ay sukdulang pag-ibig para sa amin. Namatay ka pa sa krus upang kami ay tubusin sa aming mga pagkakasala. Salamat po. Tulungan niyo po kami na amin pong maipaglaban ka naman ngayon sa mga laban ng buhay, sa laban ng pananampalataya, sa mundong ginagalawan namin, sa isang mundong pasama ng pasama. Lord, maalala namin lagi ang unang mahal na araw kung saan namatay ka para sa amin at magawa namin yung para sa iyo sa aming kapanahunan. Pagpalaan niyo po kami, O Panginoon. Dinadalangin ko po ang aming mga kapatid, ang bawat isa sa anumang kalagayan, sa anumang mga sitwasyon. Pinapanalangin ko po na maranasan namin ang iyong pag-ibig at ang iyong kapangyarihan. Sa lahat ng mayroong mga pighati, mga pinagdadaan ng mga pagsubok, dalangin ko, Panginoon, na matagpuan nila ang lakas upang sila ay magtagumpay. Sa mga mayroong karamdaman, sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko, Panginoon, ang kapangyarihan mong nagpapagaling, ang mga sugat mo sa krus, ang siya pong magpagaling, ang banal mong dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo, yan po ang magbigay sa amin ng kagalingan at tagumpay. Pagpalaan niyo po kaming lahat. At sa anumang mga kalagayan, Lord, I am praying for the silent prayers of my brothers and sisters. Pakinggan niyo po ang aming mga panalangin, sapagkat ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo, ang aming tagapagligtas. Amen.